All right. Welcome everyone dito sa latest episode ng Tres Marias, otherwise known as RRM. Kamusta naman kayo dyan? Attorney Mark Gamboa at saka si ex-secretary, future senator, si Sir Ronald Llamas. Kamusta naman kayo dyan, Sir Llamas? Balita ko, nasa kabilang channel ka na naman kanina. Ayan na naman tayo, Sir Ronald eh. Alam mo, makakarin na talaga kita. May humingi ng tulong eh. Alam mo naman 7 days a tayo. week, isang araw lang, wag mo parang alam mo, hindi kami kasing big time ni Christian Esguerra, small time lang kami ni Mark. Pero sana naman hindi kami pahintayin ng 30 minutes, 1 hour. Tatampo, Hindi, tatampo. si Mark may sarili ng podcast yan eh. Napapanood ko eh. Ha? Big time na yan eh, si Mark. Si Mark, ako lang small time dito, okay? Pero sana naman si Ronald, wag niyo naman kami pahintayin, di ba? Mamaya gagawan pa na ng issue na pinahaba pa nung kabilang channel nung Sabi alas. ko nga, eksakto 10. Di ba? Eksakto 10 eh. O, di ba? 7 days a week. Hindi pwede isang araw na hindi kami. Sir Ronald, next time please, wag na natin next to next. Mag-walk out na kami ni Mark. Oh, Mark, di ba, alam mo, nagdadrama na ako kanina. Kaya nag-gym na lang ako para mawala yung Oo seselos eh. Oo. Oy, ikaw nga, Mark, ang nag-echosero, hindi pa sila tapos sa kabilang channel, mukhang tatagalan sila. Isa ka ba? Echosera ka. Oh, ito Umalis na si Paeng. Bumalik na sa Akbayan Congress. Kaya naman ni Paeng, kaya niya mag-isa, hindi makailangan ng may chaperon. Okay, ito na. May Akbayan Congress, nagpapacilitate eh. Sir Ronald, parating may palusot ka, no? Sige, ito na. Last time na to, Sir Ronald. Talagang mag-walk out na ako next time. May naka-comment na, waiting pa daw sila kanina pa. Anyway, let's get the ball rolling. Ito, unang-una, yung pinakabenta natin episode last week, guess what? LGU. Grabe, naka 60,000 views na yata yung episode natin. Grabing comments, 1,000 comments, talagang crazy. Dami pala natin na bardagulan doon sa episode natin. Siyempre, politics is local. All politics is local. Talaga. Laos na yung mga laos na yung mga Duterte. Ang boring eh. It's the same names eh. Paulit-ulit, diba? Ito na. Si Cynthia Villar. May konfirmado na tatakbo siyang mayor at parang may sinabi siya na, pag hindi siya binoto, pag hindi siya binoto, kanino ang kasalanan? Kasalanan ng voters. Sila mawawalan. Oo, sila naman. Hindi, may sinabi pa siya mas malala doon, pero hindi ko na sasabihin, pero geographic. Sabihin mo na. Cynthia strikes again. Kunin natin verbatim, ano sinabi ni Madam. Ang natatawa ko, yung sinabi niya na si Manny, gusto akong mag-congressman. Pero po, sino masusunod? Ako pa rin masusunod. Ano yung gusto niya? Ang dami niyang mga bombs, no? Parang nagda-drop siya ng grenade, no? Right and left. Ibang klase talaga si Madam Villar. So ito, Cynthia Villar strikes again. Sir Ronald, siya bang nag-replace kay Madam, siya bang pinaka-spicy dyan sa senators ngayon? At, I mean, it used to be Miriam Defensor. Obviously, she's a completely different quality and order of magnitude, matalino tayo, etc. But parang si Cynthia yung nag-try na mag-replace na more, more comic type, na hindi ganun ka-intellectual like Miriam Defensor. Pero parang yung mga stupid forever ni Miriam Defensor, parang ginagaya ni Cynthia ng ganun, no? Except, yung version niya, bababa tayo! Billionaire! Ganun. Bababa tayo! Yung mga ganun, di ba? Iba yung pagiging funny at saka witty ni Miriam, diba? Ni Miriam, of course, next level. Intellectual yung sa kanya. Iba yung pagiging funny at saka kanya. Ito kasi ay talagang parang yun talaga nasa palengke. Palengkera talaga, di ba? with the tone. Paano pero bilyonarya, no? Pero hindi na mayaman. Mark, hindi lang billionaire. Mayaman. Mas mayaman pa kay Big R. Mayaman pa, combination namin ni Big R at Henry C. at Zobel Ayala. I mean, ibang klase talaga. Ibang klase talaga itong mga to, no? So, anong bang latest chismis sa Las Piñas, Mark? May narinig ako dyan. Actually, nagtanong-tanong din ako sa mga gusto ko sa'yo, mga narinig mo eh. Kasi ito yung interested yung mga tao, yung sa local eh, yung drama eh. Di ba, yung kapatid ni Senator Cynthia, si pumanaw na Mayor Nene Aguilar, di ba? So, ang naiwan yung asawa, yung mayor ngayon, at ang papalit sa kanya yung anak, yung si April Aguilar. So, merong rift ngayon
between sa panig ni Cynthia at ni Vice April. At ang huling naririnig ko kung sakaling ang hindi sila magtapat, congresswoman pa rin yung tatakbuhin ni Villar, baka may ilalaban itong si April. At vice versa. So, meron pa rin chance na, sabi nga ni Cynthia, kung siya tatanungin, gusto niya, para matapos na, wala nang proxy-proxy, siya na mismo yung lalaban. So, meron din siyang ilalaban. Parang moves ni Isko yan. Ako na lang. Para maayos. Iyon. Pero ito pa yung isang dyan, ito yung may isang option pa na baka si Camille, baka hindi magsenador. Merong ganun ako naririnig na option lang to kung sakaling hindi nila maayos. Kasi may chance pa rin namang maayos. Baka naman nagtatampo lang din tong si Cynthia, baka may gusto lang o baka may o yung kabila, ganun lang din. So baka si Camille pa rin yung congresswoman, si Cynthia yung mayor. Tapos may ilalaban din yung kabilang side, yung pinsan niya, yung sa mga Aguilar. So si Manny ang magsesenador. Sino? Si Manny. Hindi din. Si Manny mukhang happy retired na eh. Siguro baka nakikita din nila, medyo pangit tignan din naman na dalawa-dalawa yung senador. Pero isang option lang yon. So, ay, nahihiya pala sila, Mark? Nahihiya pala sila? So, sorry, I mean, I'm surprised. Ang narinig ko naman, meron daw kasi... Nakakahiya land conversion eh. Meron yata mga wala akong narinig. Sabi mo, Sir Ronald. May kaalyado si April na gustong i-chapwera na yung mga Villar para sila yung makaano siguro. So may mga ganon. So may puro proxy war nga talaga sa BF Resort. Tapos yung mga viral ni Cynthia na sa gate, yung may kaaway siyang guard. Related lahat yun dun sa awayan nila nung kabilang panig eh. Kaya umiinit lalo kung talagang mag-decide siyang tumuloy bilang mayor. Magpamangkin yung maglalaban sa Las Piñas. And who knows, baka gusto naman ng Las Piñas, iba naman. Villar naman yung subukan nilang mayor. Although Aguilar pa rin yan. Pero para ibang branch naman ng pamilya yung subukan nila, di ba? Baka sarap buhay ibang naman. Sarap buhay pag ikaw yung mayaman. Talagang ang hirap ng buhay. Magsenador ba ako or congressman? Parang hirap naman ng buhay. Mayor na lang ako. Parang sakripisyo kayo sa buhay. Sir Ronald, ano naman ang latest na balita mo sa Manila? Kasi ayoko mahirapan si Mark. Pili ko Mark kaya bentang-benta kasi... Hindi, may balita akong bago din kanina lang. Oy! Yan. Ano Mark, ano nangyari? Ang latest kay Isko? Sa council, city council. From nagsimula si Isko with 12 councilors out of 38. Ngayon nasa 17 na. Okay. Tapos meron pa isang story ng isang konsehal nag-birthday party, nag-attend yung mga kakampi kay Mayora. Pag-uwi ng mga kakampi ni Mayora, biglang dumating si Isko, tinaas yung kamay, nag-switch, lumipat. On the same night. So, wala man 17 so, ano lang numbers? Ano lang balance of forces? 17 out versus 17 out of 38. So, tatlo na lang, magic number of 20. Kanina sa City Council, pumasok yung mga konsehal ni Isko, naka-uniform. Pare-pareho ng suot. Tapos they would declare, na-quit sila ng committee nila. Nag-quit sila ng committee nila and they declared na sila yung bagong minority. Na for some reason, hindi pinayagan nung majority. Kasi merong token minority kasi magkakakampi sila lahat dati. So may token minority. So nanatili pa rin yung token minority na 4 na ang medyo weird. Yung minority leader is kapatid ng mayor. So kanina daw, muntik na magka-sapakan ba? Basta nagkaawatan kanina. Parang Korean Assembly, yung nagsapukan sila, gano'n. Umabot sa punto daw na nagkaawatan na. Kasi nagsisigawan na, nagpapatayan ng mic, tapos muntik nang magkaabutan. So, gano'n kainit yung konseho ng Maynila. Pero Ronald, di ba, mahilig kayo sa gano'n mga frat? Yung mga gawain yan sa frat, di ba? Sa UST, sa Dapitan, tsaka sa Pinobal. Malapit lang UST dyan. Baka pwede kayo mag-UST dyan.
Pero ano yung trigger, Mark? Ano yung trigger ng away? Kasi ayaw payagan yung minority na sila na yung bagong minority. Kasi 16 sila eh. 16 yung bilang nung nandun kanina eh. So, dapat sila na yung minority. Ayaw bitawan nung minority leader na kapatid ni Mayora yung pwesto ng minority leader kahit apat lang sila at kakampi naman din sila ni Mayor. So So, yung bumoto yung So yung minority na So, company yun yung union, naging issue malaki kanina. yung company union ayaw pumayag. Yung minority na company union. Ayun. Ayun. O tapos sa vice mayor, may 'di ba ang unang usapan ay si Ali. Kaso itong si Ali ata nag-accepted a new job, USEC sa agriculture. Ay, mas So malaki ang posibleng mas malaki kita ron. ang from the ICT sa agriculture. Ang pinag-uusapan, although ito ay rumors pa lang at hindi pa kumpirmado, ay yung kanyang kapatid na babae, si Chi Atienza, ang maaring maging vice mayor ni Yorme. Pero ang daming nangyayari, ang daming nagtatalunan, ang daming... So marami pang pwedeng mangyari bago mag-filing sa October. Civil War. So, Sir Ronald, papunta ba sa Civil War ang Manila? Ano ba nangyari sa salpukan? Oy, masama yung loob ng kabilang kampo eh dahil ang sabi raw nila Isko ay nakipag-usap sila ng maayos. Ang sabi naman ng kabila, hindi naman daw sila talaga kinausap, no? Kahit papaano naman daw may pinagsamahan dati, no? Lalo na yung tatay na pumanaw, di ba? Tapos ito bigla na lang daw silang sinabihan na tatakbo na. Parang ganun. Wala naman daw nangyari na mga usapan, no? Himasan, nego-nego, di ba? Yun ang sabi nila, yung kabila. No? Biglang parang binagsakan na lang sila ng bomba na tatakbo na. Meron ba Ganon. informal surveys to say sinong mas malakas ngayon? yung latest from Okta Research, yun pa lang ang latest na lumabas, Isko is at 75%. Ay, wala na. Ano na yan? Tapos si Aimee nandun is around mga 14, si Mayora is around 8%. Ang layo. Wala na. Pero ang interesting dun sa Okta Research, kapag one-on-one si Mayora at si Aimee Marcos, lamang si Aimee. So baka yun yung naging problem siguro na nakita na if mapalaban si Mayora sa ibang kandidato na medyo malakas-lakas o medyo matibay-tibay at may resources, baka mawala yung Maynila sa kanila ng tuluyan at mapunta sa iba. So yun yung pinag-aawayan at pinaka-argument na nangyayari. No? So kung ganito, wala na. Next week, Civil War na yan. Ano na ba? Si Mayora, nag-State of the City address. At she said na tutuloy ang laban, samahan niyo ko, and she signaled na hindi siya atras at kumbaga may mga konting pitik-pitik na, pero yun ang pinaka-ano niya. And he mentioned for example yung mga congressman na sa kanya binati niya, tapos yung sa kabilang side hindi na niya binabate, yung mga usual na ganun. So hindi na pupunta doon sa mga ano. Wala na rin yung sa Congress, Mark, anong latag sa Congress? Nag-attend sa State of the City address ni Mayora yung 5 out of 6 congressmen. Yeah. Pero out of the 5 na yon, 4 na yung committed kay Mayora, may isa pa na undecided, which is Erwin Cheng ng District 5. So, parang yung the rest, yung 4, parang House of Dragon, yung mga Riverlands ba yan? Yung mga ayaw mag-commit dun sa committing yun nga. Dragons. Ibang pero si Isko, sino na yung kanyang slate para sa Congress? So sa District 1, yung nag-stay sa kanya si Ernest Dionisio. Sa District 2, ang ilalaban niya kay Roland Valeriano, na dati niyang kaalyado, ay si Carlo Lopez, si dating congressman ka. So yung Lopez tsaka sila Isko, nagsama ngayon. Sa District 3 wala pa. District 4 ang pangalang matunog ay si JTV Villanueva, konsehal doon. And he was supposed to be the minority leader. Siya yung minority leader dapat itong bagong kaso hindi sila nga pinaupo bilang minority. Sa District 6, another councilor si Joey Uy ang lalaban kay Abante.
So yun ang yun ang Mark talaga, ano, talagang granular information, barangay per barangay. Next time, magkano tayo dyan? Mag 3D map tayo. Sa ganitong barangay, ito yung latest. 900 barangays yan sa Manila. Game of Medyo Thrones. madugo yun. Grabe pala yung Game of Thrones sa Manila. So, Sir Ronald, papunta na ba sa Salpukan nito? I mean, ano ba ang kasaysayan ng Manila? Is this the worst we have seen? I mean, we remember the ERAP, ISCO times, the Yung lead. Eraplim, malala yun. ERAP-LIM. Wala yun. Talagang Bardaguls yan, di ba? Oo. Bakit ganun ang Manila? Talagang medyo grabe. No? Is this the Tondo Siga thing? Mara- What's going on there? Maraming reclamation eh. Ayun. Maraming flood control projects. Grabe, talagang walang kapatid, walang kaibigan. Yan naman yata yung normal sa Manila. Bumalik lang sa normal. Kasi nung panahon lang ni Isko, doon napag-ano lahat eh. Napagsama-sama lahat. Ngayon, back to normal. Ganyan naman talaga yan. Ganyan yung bangayan, awayan. Okay. Sige na, Mark. Muntik nang magsuntukan. Nag-neutral ka na naman, Mark. And then, normal lang yan, magsuntukan. Sige lang. I-push mo lang yan, Mark. Sir Ronald, ano man latest sa Taguig at saka Makati? Doon naman tayo sa mga yayamanin na area. Siyempre, paborito natin, Ronald, kasi pretentious tayong dalawa. Well, maganda itong Taguig dahil siyempre ito na yung isa sa pinaka-importante, if not the most important city in the country. Nung bumagyo nga yung Karina, pinagmamalaki ng mga taga-Taguig. Sila lang ang hindi binaha. Nag-ano sila. Sila yung the best. May Dolomite Beach na sila. Sila the best in urban planning, etc. So, tapos, ito na yung ito na yung pumalit sa Makati as the financial capital of the Philippines. Di ba? Shopping capital. At the same time, ay yung maglalaban dito mukhang magkamag-anak. No? At nadagdagan pa yung bakbakan diyan dahil merong naipanalo yung Taguig na 10 barangay na more than 30% ng botante sa Taguig ngayon. Siguro nagsisisi ngayon yung mga Cayetano, ba't ba nakuha pa namin yan, no? Talaga. Dahil nung nakaraang barangay election, lahat ng kandidato ni Abby Binay nanalo sa 10 barangay. Talo lahat yung kandidato ng mga Cayetano. At saka yung dating yung dating Vice Mayor sa Makati, si Kado. Yung dating Vice Mayor ni Binay na lumaban sa kanya. Di ba? Na ngayon ay nasa mga Cayetano na. At ginamit ng Cayetano para kunin yung 10 barangay na galing Makati, yung mga 10 Pembo, no? At mukhang hindi nakuha. At ang nanalo ay yung mga tao ni Abby. Na for now ay mukhang ang pagkiling ay lalabanan yung mga Cayetano together doon sa lalaban sa mga Cayetano, no? At dito yung mga nag-unfold na kalaban ng mga incumbent na Cayetano ay mga kaalyado rin nila, no? Kapatid, parang na Duterte sila. Parang sila yung Duterte na lahat bumaliktad sa kanila. Mga Zamora, mga bagong Salta na Bina. Yun yung latest. Si Pami Zamora. At yung dating mga tinga na wipe out ng mga Cayetano. So meron kang coalition of the willing. No? Coalition of the willing. Yung mga tinga malapit yan sa Marcos, no? Na masama rin ang loob sa incumbent na Cayetano. Tapos yung mga Binay, meron din yan sama ng loob, no? Ang bago ay yung kapatid at saka yung mga Zamora. Dahil yung Zamora yung Zamora may interesting din, Richard. May kongresista 'yon. May kongresista 'yon, no? Ang interesting pala doon sa Zamora, kasi nagtanong-tanong din ako. Mag-BFF pala si Pami Zamora, yung congresswoman na incumbent, at yung si Mayora Lani. So hindi lang sila magkapartido, as in parang mag-best friend. Before. Tapos ewan ko, depending on the side kung saan ka maniniwala, ang sinasabi, narinig ko, baka parang nagiging threat itong si Zamora, kaya parang na-exclude siya doon sa circle ng mga Cayetano hanggang tuluyang maghiwalay. At ang nangyari nga, nung sa Karina, pinaghintay daw ng 3 oras itong si Congresswoman. Ayaw papasukin doon sa relief court, sa basketball court. Kumbaga pinadlock yung basketball court para tapos hindi makapasok yung mga relief goods na dala-dala nitong si
si Congresswoman Pami. Ang sinasabi ng City Hall, hindi daw kasi dumaan sa kanila or hindi kino-ordinate sa kanila. Pero yun nga, syempre, panahon ng calamity, sana, wag nang politikahin at ibigay na sa tao yung mga so yung mga relief goods at saka yung relief, yung politics around that, lalong lumabas yung fault lines, di ba? Yung mga simmering heat. Sir Ronald, ikaw... Pero even before that, nagkaguhitan na eh. Right. So, nagkaguhitan na. Nakadagdag lang yun. Lalong uminit lang. Ang wild card, Richard, ang wild card sa buong sitwasyon na yan is the former mayor and brother-in-law of Mayor Alani. Si former Mayor Lino Cayetano. Ayun! Director Lino. Director ngayon. Pogi sa kanila, di ba? Yun ang gwaping sa kanila eh. Meron din siyang issues sa kanyang kapatid, kay Alan. Pero, yun nga, syempre, magkapatid pa rin. So, ang tanong dyan, sa ngayon gumigit na siya eh. He is trying to pagbatiin kung kaya pang pagbatiin, pero kumbaga he is also kumbaga being courted or usap-usapan din. Bigar, baka maingit ka, Bigar, ha? Balak ako dati gawa ng pelikula ni Lino Cayetano, pero tinanong ko, baka kasi rated R. Viva Max. Viva Max. Yun ang sasabihin ko eh. Viva Max. Gumawa talaga siya ng pelikula sa Viva Max, ha? Shogun Edition. Pero hindi yung akin, ha? Hindi yung sa akin. Iba sa akin. Sa'yo yung sana upgrade pa niya lalo. Pang Marvel Superheroes. Avengers Edition. Pero sa tingin ba mga Cayetanos became a little bit more complacent? Kasi yun nga yung ebbs and flows, di ba? Yung mga Ibn Khaldun, mga theories na first generation, aggressive, second generation, medyo matino-tino, pero over time, yung coherence ng dynasties ay bababa. Parang ganun ba nangyari? Sa tingin mo ba mga Cayetanos or even the ang tampuhan kasi dyan, dahil nakaka one term pa lang si Lino, tapos pinalitan siya kagad, no? Wala naman siyang masamang ginawa. Medyo wala naman siyang palpak na ginawa. Kaya ang feeling niya parang hindi naman masyadong maganda yung ginawa sa kanya. At least yun yung from his side, no? Pero syempre ang tingin kasi dati kay Lino parang a junior brother na hindi naman talaga nahasa sa politika, kaya baka Viva Max na lang siya. Oo, parang pang stopgap, no? Kaya syempre nag-rankle din 'yon. Tapos nakadagdag pa yung ilang mga issues. Nagkaroon ka ngayon ng Coalition of the Willing, nasama pa yung 10 barangay ng Makati, no? Tapos syempre yung mga dati ng mga galit, yung mga tinga waiting on the wings. Duterte nga, parang Duterte din sila, di ba? Understand na rin sila, di ba? So dagdag. Tapos syempre may national politics yan. Dahil syempre si BBM may sama ng loob. Dahil doon sa dating debate, kung naalala mo, no 2016, di ba Mark? Yung vice presidential debate, di ba? So, hindi nakakalimutan yun. Nagulat nga ako na farmer din pala si BBM. Kala ko hindi farmer, nagtatanim din pala. Pero ako ang opinion ko pag pinapakiramdaman ko yung sa Taguig, parang hindi kasing ganon kalakas yung diin nung Malacanang sa Taguig kumpara sa ibang lugar na talagang sila, kumbaga papasok sila o pupush sila ng gusto nilang kandidato, particularly because of dun sa dalawang senador na Cayetano na baka kailanganin nila in the near future. So yun yung ko. Lalo na kasama sa nagtanggal kay Mig Subiri at sumuporta kay Chis Escudero, no? Kaya kwanyan, no? Yun yung isang variable dyan. Baka kailanganin ni BBM, lalo na dalawang boto kaagad yun, yung magkapatid, di ba? So, may factor din yun. Lalo na kung may parating na impeachment. Kailangan mo ng vote. Wala naman yun, kung sakali lang naman. No? Kung sakali lang naman. At saka hindi katulad ng mga Villar, wala silang hiya na dalawa-dalawa sila sa Senate. So, you know what I'm saying? Let's talk about a little bit of hope. Hindi natin pinag-usapan ng Pasig. What's the latest with Vico Soto? I mean,
is there Bardagulan or Vico Sota's kind of consolidated? May hirapan sila sa Pasig dahil ang talagang focus ni Vico talagang local lang eh. Kumbaga hindi siya nagpapadivert ng attention sa ibang mga extraneous sa diyan lang siya. At wala namang ibabato sa kanya. Walang corruption, di ba? Medyo decente naman yung kanyang governance, But Ronald, di ba, they try to make issue dun sa yung City Hall expansion project nila, kaya nagwala-wala si Vico Soto, nag-speech siya na in-explain niya bakit ganito yung presyo, bakit ganito yung presyo. Walang traction eh. Pumuputik sa kanya eh, pero yun nga, sablay. Natiwala yung tao eh. Walang Kasi traction transparent eh. Kaya... And ang maganda kay Vico, ang magandang makita sa kanya is pinapatulan niya yung pag merong konting signs pa lang ng fake news, sasabihin niya kaagad eh. O merong ganitong page na akala mo positive sa akin, tapos biglang dumami yung followers, tapos after ilang buwan, fake news niya yung sinasabi. So he is proactive in calling out yung mga social media na atake sa kanya. Diba? Tama yung ginagawa ni Vico. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat i-call out mo, hindi pwedeng pakit-pakit ka lang eh. Which I think is a perfect segue to our next episode because we have someone saying hindi pakit-pakit ang opposition. Yes. Yung Pasig, parang parang good versus evil yung bungguan diyan, no? Kaya mahirap makasingit. Medyo clear yung mahirap makabalik diyan yung mga Eusebio. Dahil naipinta sila as evil versus Vico Soto who is good, no? So baka uphill bago nila mabago yung narrative na yan. I don't want to put you guys on the spot, but I mean Vico won without any vote buying or anything like that, considering the hold of the Eusebio. Grabe, no? I mean, dapat pinag-aralan talaga how was that done eh. Without dati Action Demokratiko yun na nag-resign. Siya muna lumalis. Pero yung kasi syempre kaya hindi din ganun kadaling makopya sa ibang lugar. Nagkataon lang din of course nandoon yung yung Soto So syempre nakatulong din kay Vico na of course Dabarkads yung tumutulong din kampanya, tapos yung kanyang tito ay Senate President at that time, so for protection man lang. Kasi yun yung mga nagiging problema when you go up against dynasties eh. 'Di ba? Yung una yung security mo, pangalawa yung name recall mo sa tao. Muscle money, name. And nagkataon din na itong si Vico maganda yung kanyang upbringing, Christian upbringing at kumaga straight arrow, kaya kumaga nagsama-sama yon to have what we have now. Everything, Ano ba yung upbringing ni Vicar? Christian di ba yan? Christian di ba yung upbringing yan? Mas mabait ako sa'yo. Yan lang. Basta, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado yung upbringing yan eh, no? Kung, inaaway ako ni Ronald. Yung nanay ko, ano yung sinabi ni Ronald dyan? Alright. Sige. Pag-usapan ko sana ng Caloocan, but it happens that the person who ran for Caloocan, may mga masabi rin sa national. So, medyo partagulan na nangyari kahapon, medyo nabigla din ako. Pag-usapan naman natin si former Senator and future Mayor Antonio Trillanes at yung kanyang proposals at bakit medyo mukhang may konting yung nag-member ng Action, tapos yung member ng Action na umalis, lumipat sa Liberal Party. Right. Magaling. Alright, pag-usapan natin yan. Thank you very much, my fellow Tres Marios, RRM in the house.